totoong merong korupsyon, totoong maraming tumanggap. Pakinggan mo si Saltico, tinuturo niya, pati ang presidente ng bansa, kasama si Martin. Tanungin mo yung mga resource persons ng DPWH, tinuturo din sila. Gumagawa ng mga intriga sa pamamagitan ng mga snide remarks nila. Sabi nila, scam yan. Alam mo yung isang babaeng abogada dyan, dalawa sila dyan pareho naninira kay Laysana. Ito pa naman, dalawa ito. Lalo na yung isa dyan. Hindi yung isang nakulong. Kundi itong abogadang ito. Talagang napakahilig sa publisidad ito. Kung ano-anong ginagawa niya para mapansin siya at saka masiraan niya. Yung hindi niya maiproba sa pamamagitan ng testigo, pinadadaan niya sa intriga, sa paninira na ipapasok sa record. At ito namang presiding officer, talaga namang incorrigible ito Hindi pa palitan ito Pumapayag siya Pumapayag at nagkakaroon siya ng ruling pagkatapos ng mailantad yung kalokohan, kawalangian ng abogadang ito. Dapat ito, kinokontempt nila ng impeachment court, ng presiding officer, pero hindi ginagawa. Palibasa, halata mo ito Either hindi talaga ito marunong o talagang kamping-kampi sa kabila. O kaya, kahit na anong gagawin nila, maliban sa paninira, sa mga innuendo, talagang wala silang kaso. At gaya na sinabi natin sa column ko, there is no better proof. There is no better proof. Walang magandang ebidensya na nagpapakita ng walang batayan ang mga demanda nila. Maliban doon sa ginagawa ng mga abogado nila na sa pamamagitan ng paninira nila, pagpopropaganda nila, mga talumpati nila, at hindi sa pamamagitan ng mga testigo nila ay nakikita ang kawalan ng batayan. Hindi lang kahinaan. Talagang walang batayan ang kaso ng impeachment laban kay Inday Sara. Totoo naman yung sinasabi niya. Dapat ka, kung ako masusunod, tigil na nila yan. Wala naman. Wala namang ilalabas yan kung hindi paninira. Yung mga ebidensya nila, palpak. Sana naman makatulong sa kanila prosecution, lalong naipapakita ang kawalan ng batayan ng pagdemanda kay Intresa. Yan ang katotohanan. Ang delikado yung mga nag-recant kasi pwede sila at mukhang may demanda na nga sa kanila na perjury. Yan ang magiging problema nila. At kung totoo man na tumanggap sila ng pera, makukulong naman sila. Saka hindi na paniniwalaan yung kanyang recantation. Kasi kailangan ang recantation para paniwalaan mo na napilitan ka lang gumawa ng iyong salaysay sa unang pagkakataon. Dahil ikaw ay tinakot, i-deny, o pinagtatangkaan ang iyong buhay. Maliban doon, pag ikaw'y nag-recant at di mo mapatunayan yun, na nagpuwersa ka lang magsalita ng kasinungalingan ng umpisa at akala, paniniwalaan yung una mong sinabi at makukulong ka pa. Kaya yung mga marino, mag-isip-isip kayo. Kung ano yung totoo, yun na lang panindigan nyo. Ito naman si Balix. Si Balikon mo, mahina yata ang pag-handle mo. Parang napapasama ang the way you're handling your clients. So, totoo lang. Hindi mo talaga ma-decipher ngayon kung totoo yung sinasabi niya o parang pareho lang sila naglalaro. Hindi mo alam kung gawa-gawa lang nila yan, papailan, pero yung kaso mahina para ma-dismiss. Hindi mo na alam Talagang itong gagaling nitong mga taong itong gumawa ng mga plano, mga estrategiya. Kasi alam naman natin na talagang totoo. Totoo kasi tinuturo mismo ng mga nag-participate. Yung scam dyan sa DPWH,
sa kanilang mga pahayag, talagang totoong merong korupsyon, totoong maraming tumanggap. Pakinggan mo si Saltico, tinuturo niya, pati ang presidente ng bansa, kasama si Martin. Tanungin mo yung mga resource persons ng DPWH, tinuturo din sila. Itong mga marino, ganon din. Pero bakit hanggang ngayon hindi maisulong yung demanda sa lahat ng mga tinuturo? At ngayon naman ang dinidemanda mo, nagbabaliktaran. Parang, parang sabwatan ng lahat para makatakas sa pananagutan ng pagnakaw ng pera ng bayan. Ang sinasabi po natin, dahil meron ng pag-amin ang mga auditors ng COA, Commission on Audit, na yung kanilang ginawang pag-iimbestiga sa di umanong irregularidad ng paggastos ng confidential funds, preliminary lamang. Hindi yung pinal. Madalit sabi, itong kanilang findings na may irregularity, di umano. Actually, ang irregularity is not referring doon sa paggastos kung hindi pag-liquidate para ipaliwanag mo kung paano mo nagastos at meron mga requirements na uncompliant daw. Ngayon, kung sinasabi ngayon ng Commission on Audit na hindi pinal, preliminaryo lamang, recommendatory lamang, nagre-recommenda lang sila na irregularidad ito. Hindi pa pinal. Bakit hindi pinal? Kasi yung pong kanilang findings ay pwede pang i-apila sa commissioner ng audit, yung chairman. At pag ito ay ibinasura, yung pag-apila, pwede pang tumakbo sa korte para questionin ang maselang pag-abuso ng discretion, ng grave abuse of discretion. So kung ang findings ay preliminary, hindi pinal, ano ang magiging batayan mo sa pagdemanda? Kasi magdidemanda ka lang kung merong nagawang kasalanan, merong nagawang paglabag. Kung sinasabi mo na hindi pa pala pinal na merong nilabag ang Vice Presidente, bakit ka magdidemanda? So madaling sabi, ito, klarong-klaro na kung preliminaryo ang finding mo na may irregularidad, ibig sabihin, hindi mo pa dapat na idemanda si Vice Presidente. Wala kang magiging batayan. Kaya, sa tingin ko bilang abogado, dahil pwede nang, kung ako abogado, siguro I will file a motion to dismiss on that ground na walang basis. Kasi wala pang final finding. O kaya naman, ang hukuman, dahil ito naman kakaiba, di umano, na hukuman, politikal at juridikatura, pwede silang on its own sa kanilang pagkukusa ay i-dismiss nila. Kasi nga, anong basis mo nga, yun ang matagal na nating sinasabi, nung hindi pa nila pinapile yan. Nung nag-a-anunsyo pa lang, magpapile, sinabi na natin, hindi pa pinal yung finding ninyo. So, wala kayong batayan na magdemanda. Pero tinuloy pa rin nila. Okay, may pag-amin na ang COA. O ano pa. Kaya yung Article 1 yan tungkol sa maling paggamit ng confidential funds ay hindi uubra. Walang kakapitan na poste yan. Talagang wala, asin wala. Kaya lahat ng mga ikatwiran at sino mang testigo ang i-presenta nila
Eh wala akong saysayan kasi nga umamin na sila na preliminary ang kanilang finding. Pero dahil nga pinag-uusapan, siguro for academic purposes, pag-usapan natin yung mga ibang natalakay niyan at ipakita natin kahit na hindi pa preliminary finding, pagsabihin mo ng PNAD, pag-usapan natin yung mga iba pang issue para mapag-aralan natin ang taong bayan. Kung even assuming ng PNAD yun, kung meron pa silang kaso na mapapatunayan ba nila o hindi, o napatunayan na ba nila o wala rin. Sige, tuloy mo na yung ating second point. Yes, Attorney Sal. For academic purposes and to show the baselessness of this particular charge against the Vice President, let us put them under a microscopic lens. One of the misleading and vicious propaganda against VP Sara by her detractors and feverishly adopted by the House accusers is that proof of her misappropriation of the confidential funds is her use of fictitious names like Mary Grace Piatos and the like to show that the funds were received by certain individuals when in fact they were not. This proffer of proof for the misappropriation of confidential funds betrays a total ignorance of the nature of the confidential funds. Confidential funds are especially and particularly used against the enemies of the state. They buy information from those who betray the cause of the communist rebels and terrorists on their plans and programs in overthrowing the government and inflicting violence on the civilians and staging terroristic activities. They are also used in dismantling the illegal drug apparatus that has resurrected with a vengeance after it was destroyed by the Duterte administration to the barest minimum. They are utilized in neutralizing the recruitment program of young idealistic students to fold off the New People's Army. Against foreign agents that threaten the national security of the country, the use of these confidential funds has been effective. Confidential agents that have penetrated subversive organizations and provide sensitive information for their ultimate destruction are the recipients. That the identities of the beneficiaries of these confidential funds should and must remain undisclosed is at most necessity for the commonsensical reason that should their true identities be revealed, it will certainly put their lives and their families in imminent and fatal risk, apart from the fact that such a revelation will destroy a powerful and effective weapon that the government uses in obliterating its foes. The same logic of secrecy applies vis-a-vis the no-brainer prosecution's insistence that in liquidating those cash advances, the accountable official should reveal the strategic methods they put in place to abort any planned attack or operation against the constituted authorities. To do so would imperil classified operations against criminal syndicates and government subversives. The matter of who is the accountable official with respect to irregular disbursement of funds appears to be lost on the prosecution. It is clear that under COA DBM DILG GCG DND Joint Circular of 2015-01, the accountability of confidential funds is squarely placed on either the Special Disbursing Officer or SDO who receives the cash advance or the head of agency. But the House prosecutors opted to put the accountability on VP Sara when the record shows that it was the Special Disbursing Officer who received and handled the cash advances. This confirms further that the underlying purpose of these political detractors of VP Sara is to besmirch her character and remove her from the political equation in the 2028 electoral process. The Ano yan? prosecution... Hinto ka muna niya. Ang sinasabi po natin, habang sinasabi natin na walang batayan, at dapat i-dismiss na yan. Pero dahil nga gusto rin ng mga kababayan natin malaman yung mga iba pang mga issue na pinasok nila. Pag-usapan natin. Unang-una, ang nakikita po natin yan, mali ang tingin, ang pag-aanalisa ng mga kalaban ni Inday Sara, pati na ang prosecution, kung ano ba talaga ang confidential funds. Yan pong confidential funds na tinatawag, yan ay pera ng gobyerno.
pera nang galing sa buwis ng mga kababayan natin. At siya po ay ginagamit partikularmente upang gamitin sa mga kaaway ng bansa o ng gobyerno. Enemies of the state. Sino-sino ba yan? Mga terorista. Yung mga Al-Qaeda, remember yung sa Marawi? Sila yun. Mm. Mga komunistang rebelde. Yung People's Army. Yung mga sindikato sa droga. Sindikato ng mga kriminal. Yun ang mga kalaban ng gobyerno kasi yung mga yan, ang layunin niya, pabagsakin ng gobyerno. So madalit sabi, ang confidential funds ay ginagamit kaugnay sa pananatili at kaligtasan ng pambansang seguridad o national security. At paano nyo ba magagamit yan? Gagamitin niyo yan para bumili kayo ng impormasyon. Gagamitin niyo yan para kayo magsagawa ng mga surveillance doon sa mga kalaban na natuklasan nyo na dahil nga binili nyo ang impormasyon doon sa mga, number one, yung mga miyembro ng mga binanggit nating grupo na nagtaksil sa kanilang organisasyon at binibenta nila ng equivalent sa pera yung ibibigay nila ng impormasyon. At yung impormasyon naman na ito, na galing sa kanila o kaya naman galing sa mga confidential agents na tinatawag, yung mga taga-gobyerno na nagpanggap na kaalyado nila at naging membro nila. Yun ang magbibigay ng impormasyon sa mga plano, mga proyekto, sa pagsalakay, sa pagsira, sa paninira, sa pagpatay, sa panggugulo, sa paghasik ng lagim, ng karahasan. Yun o ang layunin ng pondo, confidential funds. At kaya o tinawag na confidential, dahil hindi mo maaaring, number one, hindi mo maaaring sabihin kung paano mo ginagamit yung pondo mo para makakuha ka ng impormasyon, para sirain mo ang mga kalaban ng Estado. Number two, hindi mo pa pwedeng ihayag kung sino yung mga nagbibigay sa iyo ng impormasyon, kung sino yung mga confidential agents mo sapagkat manganganib sigurado ang buhay nila. Siyempre, kung kayo miyembro ng terorista, ng NPA, ng mga sindikato sa droga, talagang papatayin ninyo, pati pamilya nila, para makaganti kayo sa gagawin nila. Kaya hindi natin po pwedeng ilantad ang kanilang mga identities. Kaya nga gumagamit sila ng kung ano-anong pangalan para itago. Yan o ang purpose ng confidential funds. Pero I think, alam naman ng mga congressman yan, ng mga kaalyado ng administrasyon. Pero talagang ang layunin nila ay sisirain talaga si Inday Sara. Kaya kahit na alam nila, maghahanap sila ng butas para siraan ang paniwala ng tao na nagtaksil sa pagtitiwala ng bayan. Alam po niyo, doon lang sa survey. Ang survey, tinatanong doon kung gaano ang kanilang pagtitiwala. Napakataas eh. So, paano mo sasabihin na dahil sa ginawa niya, di umano, assuming na ginawa niya, nawala na ng pagtitiwala ang bayan. Diba? Sinasabi mo, betrayal of the public trust. Pinagtaksilan mo ang sambayanan sa pagtitiwalang ibinigay sa iyo. Bakit ang survey ubod ng taas ng kanyang rating sa issue ng pagtitiwala, sa trust. Yung trust rating niya taas eh. Pati yung yung pagkapopular niya, mataas din. So doon lang, siraan na kayo doon. Di ba? Sige, tuloy mo. Ayan. The prosecution voiced the theory that under the aforesaid circular,
The accountable officer is presumed to have used the public funds to his or her benefit and use if there is a failure to liquidate the same upon demand. In the first place, aside from the fact that it is a rebuttable presumption, there is no failure to liquidate the said funds, while the prosecution witnesses testified to in court is that from their point of view there was insufficient compliance with the requirements for liquidating the funds. This finding, however, is subject to appeal and judicial review. As far as the respondent official is concerned, there has been sufficient compliance. Moreover, the former state auditor witness Wamil testified that there was no proof nor finding that VP Sara had used the subject funds for her personal use and benefit. That should already demolish the presumption of irregularity in Hindi the ka na dyan, disbursement. Carlo. Yes, Dito ka Atty. na muna dyan. Okay. Ang pinupunto po natin, yung prosecution, sinasabi nila, kaya nila dinimanda si Inday Sara kasi sa ilalim ng circular, joint circular na binabanggit during the hearing, ang mananagot daw sa liquidation, sa kabiguan ng pagpapaliwanag kung bakit ka at paano mo ginastos yan, ay si Inday Sara bilang head of agency. Pero mali ho yun eh. Kasi sa ilalim ng circular na tinutukoy nila, dalawa ang pwedeng managot. Either or, hindi po pwedeng both at the same time. Ang nakalagay kasi doon, special disbursing officer or hindi naman and or yung head of agency. Sino ba ang special disbursing officer? Siya ho yung tumanggap ng pera. Siya yung payee. Siya ang nag-encash ng cheque, siya ang may hawak, siya ang responsibilidad sa paggastos niyan. Yung head ng agency, pumirma para humingi ng pondo. Pero ang tumanggap ng pera at ang nag-handle niyan ay yung special disbursing officer. Kaya dapat ang dinimanda nyo yung special disbursing officer, hindi si Inday Sara. Ididimanda nyo lang ang head of agency kung siya mismo ang naging disbursing officer o siya ang humawak ng pera at siya ang nagpakilos siya mismo. Ay hindi naman eh. Pangalawa, kahit na ipagpalagay mo na di umano ang head of agency ang gumastos, mismong ebidensya nila, testigo nila, nagsasabi, wala daw silang pruweba, wala silang finding na si Inday Sara ay gumamit ng pera ng bayan para sa kanyang benepisyo, sa kanyang sarili. Kasi ginagamit nila yung presumption, prima facie presumption, na pag ikaw ay nabigo at hinihingihan ka ng paliwanag sa pagliliquidate mo ng pondong hinawakan mo, merong pagpapalagay na yan ay binulsa mo, ginamit mo sa sarili mo. Pero yung pong presumption na tinatawag, yung ipagpapalagay ka, presumption lang nga yun, ibig sabihin, pwede mong sirain yun. Kasi kailangan mong presumption pa lang yun eh. Ipagpapalagay ka lang. Pero kagaya niyan, yung mga testigo, nung tinanong, meron ka bang prueba na siya'y nakinabang dyan, ginamit niya sa kanyang sarili, wala po. Di sira na yung presumption nyo. Kaya makikita nyo, kahit na doon ipasok, even assuming na pwede kayo magdemanda, kahit na hindi pa pwede, at gagamitin nyo yung, hindi, siya ang head of agency, siya ang dapat managot. Wala, pati yung circular nyo, pati yung mga testigo nyo, pinapatunayan na wala siyang kasalanan. Tuloy mo, Carlo. Ayan. Ito po, last part na po to. Prosecution proving its case by innuendo, derogatory remarks. The prosecution team is employing a disturbing and contemptuous pattern of proving their case not through their witnesses, but by making snide remarks, conclusions of facts and laws during the course of the presentation of their witnesses. And they have been getting away with it because the presiding officer of the impeachment court has incorrigibly allowed this utterly obnoxious and inappropriate behavior. Other than the paucity of the prosecution's evidence,
There's no better proof of the baselessness of the impeachable complaint than that its incompetent, outlandish, grandstanding, and contemptuous manner of prosecuting the articles of impeachment against VP Sara. Po. Walang ebidensya. Wala ka makita ebidensya. Pabor nga sa kabila eh. Pabor sa depensa. So, ang ginagawa nitong mga abogado ng prosecution, gumagawa ng mga intriga sa pamamagitan ng mga snide remarks nila. Sabihin nila, scam yan. Alam mo yung isang babaeng abogado dyan. Dalawa sila dyan eh. Pareho naninira kay Daisada. Ito pa naman dalawa ito. Lalo na yung isa dyan. Hindi yung isang nakulong. Kundi itong abogadang ito. Talagang napakahilig sa publisidad ito. Kung ano-anong ginagawa niya para mapansin siya at saka masiraan niya. Yung hindi niya maiproba sa pamamagitan ng testigo, pinadadaan niya sa intriga, sa paninira na ipapasok sa record. At ito namang presiding officer, talaga namang incorrigible ito eh. Hindi pa palitan ito eh. Pumapayag siya eh. Pumapayag at nagkakaroon siya ng ruling pagkatapos ng mailantad yung kalokohan, kawalangian ng abogadang ito. Dapat ito, kinokontempt nila eh ng impeachment court, ng presiding officer, pero hindi ginagawa. Palibasa, halatang-halata mo ito eh. Either hindi talaga ito marunong o talagang kamping-kampi sa kabila. O kaya, kahit na anong gagawin nila, maliban sa paninira, sa mga innuendo, talagang wala silang kaso. At gaya na sinabi natin sa column ko, there is no better proof. There is no better proof. Walang magandang ebidensya na nagpapakita ng walang batayan ang mga demanda nila. Maliban doon sa ginagawa ng mga abogado nila na sa pamamagitan ng paninira nila, pagpopropaganda nila, mga talumpati nila, at hindi sa pamamagitan ng mga testigo nila ay nakikita ang kawalan ng batayan. Hindi lang kahinaan. Talagang walang batayan ang kaso ng impeachment laban kay Inday Sara.